Kaya natapon yung daladala mo kasi may laman yung mga tasa. Di po ba? Wala naman po na matatapon. Wala pong mabubuhos. Hindi ka magkakalat kung walang laman yung mga tasa. Kung wala kang dala. Amen. Amen. Kasi kahit na banggain ka, kahit na itulak ka pa nga kung wala kang dala, walang matatapon, hindi ka magkakalat. Amen? But the fact is, there is something inside of you. That is why, when somebody bumps into you, it gets spilled. What is inside of you gets out there. Amen? Ano po ang aral na gusto kong iwan sa inyo? Walang lalabas sa iyo kung wala kang iniipon, kung walang bagay na nasa loob mo. Amen? Lahat po tayo ay may baso. Lahat tayo may tasa. Ano yung baso o tasa ng iyong buhay? Yan ang iyong isip, yan ang iyong puso. Amen? At habang ikaw ay buhay, ikaw ang nagpupuno dyan sa iyong isip, dyan sa iyong puso, ng mga alaala, ng iyong mga kathang isip, mabuti man yan o masama. Huwag mong sisisihin yung ibang tao. Kahit na anong gawin pa nilang masama sa iyo, kung hindi mo hahayaan na pumasok yung karanasan na yan sa iyong isip at puso, walang mananatili sa iyo. Hindi po ba? Halimbawa po, nag-order ka ng hot chocolate. Pero tinamaan ka ng waiter habang daladala mo yung tasa na may hot chocolate. Ang tanong ko po, ano pong mabubuhos? Hot chocolate o Coke? Ano po? Hot chocolate. Hindi po ba pwedeng ang matapon, buko juice? Hindi po, no? Pagdala mo hot chocolate, binangga ka ng ibang tao, hindi po pa pwedeng ang matapon na mabuhos Coke? Hindi po, no? Bakit hot chocolate po yung mabubuhos yung matatapon pag binangga ka? Kasi yun yung laman ng iyong dala. Amen? Kaya nga po, kung ano ang laman ng ating loob, yan ang lalabas sa ating. Kung tayo man ay banggain ng ibang tao. Amen? Asahan natin yan. Di natin maiiwasan na hindi tayo babanggain ng iba sa buhay na ito. Di po ba? Sisirain ka ng iba. Lalamangan ka ng ilan. Lolokohin ka. Pagtataksilan ka minsan. Di mo rin naman maiiwasan na makukuha mong maiinis at magagalit sa iba. Kasi nasisira ang iyong plano. Hindi mo nakukuha ang iyong inaasahan. Minsan, papanaw ang iyong minamahal. Pero kapag nangyari ang mga bagay na ito, lalong-lalo na yung mga bagay na hindi mo gusto, ito po ang mahalagang tanong. Ano ang lalabas sa iyo? Anong makikita ng iba sa iyo? Anong maririnig ng ibang tao sa iyo? Yan ang mahalagang tanong. At nagdidepende yan sa kung ano ang iyong tinatago sa iyong loob. Sabi nga ng Panginoon, wala naman nakatago na hindi lalantad. Di po ba? There is no secret that will not be revealed. So be careful what you keep in secret in your mind and in your heart. Amen? Narinig po natin sa Ebanghelyo, ang ating Panginoong Hesukristo, sabi, puno daw siya ng banal na Espiritu. Kaya naman, nung nagturo siya, naramdaman ng mga tao, punong-puno po ng kapangyarihan at pagmamahal. Ramdam po ng mga tagapakinig ng ating Panginoon, yung sinasabi niya, namangha daw sila sa bawat salita na kanyang binigkas. Kasi mula sa loob ng ating Panginoong Hesukristo, puno siya ng Espiritu galing sa Ama. Puno po siya ng Espiritu ng mabuti, ang Espiritu ng pagmamahal. Kung babasahin niyo pa nga po at kung itutuloy niyo ang kwentong ito, maririnig pa nga natin kung paano siya itaboy sa sinagoga. Mismong mga kamag-anak niya, mismong mga kaibigan niya, hindi daw siya matanggap-tanggap. Pero ang tanong, ano yung lumabas sa bibig ng ating Panginoon nung nireject siya ng kanyang mga minamahal? Nagmura ba siya? Hindi. Nagalit ba siya? Hindi. Nagwala ba siya? Hindi. Ang sabi po sa mabuting balita, kahit na siya'y tinutulak na dun sa burol, gusto siyang patayin, lumakad lang siya sa gitna nila, iniwan sila, tahimik siyang umalis. Totoo po ang kasabihan, kabig ng dibdib, tulak ng bibig. Hindi po sa bibig nag-uumpisa ang lahat. Ang lahat ay nag-uumpisa sa iyong loob.
loob. Kaya pakabantayan mo ano ang nangyayari sa iyong loob. Maganda pong itanong ito, magandang pagmunihan. Ano ang nasa isip at puso ko ngayon? What is inside of your cup? What is in your mind and in your heart now? Is it anger, hatred, irritation? Are you envious of others? Do you have a desire? Are you greedy? Are you selfish? Are you bored? Do you feel lazy? Or is there pride inside of you? Parinawa, punuin po natin ang ating mga loob ng tuwa, ng pasasalamat, ng pagmamahal, pag-unawa, malasakit at pagpapatawad sa iba. At kung hindi mo kayang punuin ng mga mabubuting bagay ang iyong isip at puso, hindi ka mag-alala. Lumapit ka palagi sa Diyos ng lahat ng mga mabubuting bagay. Kung puno ng pangit kasi ang isip mo, hindi magiging maganda ang iyong pananalita. Kung puno ng basura ang puso, hindi magiging mabango ang buhay mo. Amen? Kaya ang magandang gawin, bawat po gabi, lumapit tayo sa Diyos. Magpatulong tayo sa Kanya na malinis ang ating loob. Every night before you go to sleep, ask for the grace to be purified from this evil, this negative, this bad thoughts. Amen? Remember, do not sleep with anger in your mind and in your heart. Nakaka-stroke po yan. Remember, do not end your day with hatred. Harinawa, huwag mong tatapusin ang iyong araw na may kaaway ka. Amen? At huwag mo din uumpisahan ang umaga mo masama ang iyong loob. Kung paano po sana hindi tayo mapakali kapag napakarumi ng ating mga kusina, kama at banyo. Sana hindi mo rin matiis kapag merong dumi at masama ang iyong isip at puso. Amen? Kasi ang dumi, yan na nagiging sakit ng katawan at ng kaluluwa. When you have a bad thought, you attract bad spirits. When you have a bad heart, you attract bad company. Empty your cup. Open yourself to God. And allow the Lord to clean your mind and your heart. Alam niyo po ba, isa sa mga pinakamalinis na bansa, Taiwan. Kala po natin malinis sa Japan, no? Malinis din po ang Taiwan. Bakit? Kasi nakakabilib po sa kanila. Kapag po gabi, bago po sila matulog, darating po yung garbage truck, meron po music. Yung pong music na yan, yung mag-a-alert sa mga tao, lumabas na. Dala-dala po nila yung kanilang mga garbage, yung mga basura nila. Segregated na po. At makikita niyo po, community effort, tulong-tulong, nagtatapon po sila ng basura. Kaya napakalinis, napakaayos po ng Taiwan. Nagtutulungan silang maglinis ng kanilang kapaligiran at kabahayan. Dito po sa Pilipinas, puro hagis. Ano po yung hagis? Yung diaper? Hindi po. Hagis dito, hagis doon. Di po ba? Pagkatapos, pag tag-ulan, palagi tayong nagre-reklamo. Palaging baha. Sinisisi natin yung flood control. Ano po number 1 na problema natin? Basura. Kasi merong tao hindi marunong magtapon ng mabuti. Amen? Walang kalat, walang makakalat. Amen? Kakapatid, bakit kaya puno ng kalat ang ating kapaligiran? Nag-uumpisa yan dahil makalat at madumi ang isip at puso ng tao. Kapag malinis ang loob ng tao, makakakita siya ng dumi, lilinisin niya yan. Hindi po ba? Kaya nga, pagdasal po natin kung paano tayo nagsasakayos, naglilinis sa labas. Unahin muna natin ang ating mga loob. Dito na tayo mga kaputol. Para malinis, maayos ang ating loob, ang kailangan natin gawin. Pupunta tayo mga kaputol sa pakikinig sa salita ng Diyos. Dahil mismo ating Panginoong Jesucristo, siyang nagsabi, you have been made clean because of the words Puno tayo. spoken of God. Nakakalinis. Wala ako sa kabila eh. Yung salita ng gagaling. Oh, pwede bro. Huwag niyong ipagmulog-mulog Ang yan. Diyos na ang magmumulog sa iyo ng mga mabubuting bagay. Kaya nga, kung puno ka na ng grasya ng Diyos, kahit sino ang tumangga sa iyo, kahit
kahit sino pa makasakit sa'yo,